Naka-move on ka na ba? Mapayapang araw ng Huwebes Kapanalig, kapistahan ngayon ni na San Ponciano at San Hipolito, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nagtanong si Pedro, Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus. Hindi. Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Tungkol sa kaharian ng langit ang kasaysayang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayarin ng utang ang kanyang mga utusan. Nang simulan niyang suriin ang kwenta, iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, iniutos ng Panginoon na ipagbili at maging alipin siya kasama ng kanyang asawa, mga anak at mga ari-arian bilang bayad utang. At nagpatira pa naman sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran ko lahat ng utang ko. Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nasa lubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg at halos sakalin habang sumisigaw ng, Bayaran mo ang utang mo! Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, Bigyan mo pa ako ng panahon. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang kanilang kapwa lingkod nang makita ang nangyari. Kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon at ibinalita ang buong pangyayari. Masamang utusan, pinatawad kong lahat mong utang nang makiusap ka sa akin. Di ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkakaawa ko sa iyo? Galit na galit ang Panginoon. Kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang. Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa Langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid. Nang tapos na si Jesus sa mga aral na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa probinsya ng Judea sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Isinulat po ni Sister Joy Ingrid Montes ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Napatawad mo na ba yung taong nakasakit o nagkautang sa'yo? Naka-move on ka na ba at nakapag-let go? Baka naman pabalik-balik at paulit-ulit mo lang inaalala at pinapalala yung mga sakit at sugat na nandyan pa rin at naiwan sa puso mo. Kailan ka kaya magpapatawad? O di kaya'y hihingi ng tawad at magsasabi, Sorry, nasaktan kita. Sana mapatawad mo ako. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung nasaktan ka ng isang taong mahal mo at malapit sa'yo. It takes time, courage, and humility. May mga taong mabilis magpatawad at mayroon namang hanggang sa kamatayan ay hindi na nakapagpatawad. Sa Ebanghelyong narinig natin, nagtanong si Pedro sa ating Panginoon, Ilang beses ba dapat magpatawad kung nagkasala ang ating kapwa? Hanggang 7 ulit ba? Ang tugon ng Panginoon ay hindi lamang makapito, kundi maka-77 ulit. Ang pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon ay hindi masusukat. Minamahal at pinapatawad tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Magpakumbaba at humingi tayo ng kanyang awa at grasya upang tayo rin ay makapagmahal at makapagpatawad tulad niya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers.
Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.